Kung gusto nyo po na mag-upgrade na ng konti sa retinol, hindi nga rin po siya basta-basta pwedeng isabay sa kung ano-anong ingredient ha. Try ako ng try, tapos nararamdaman ko very drying siya sa skin. Careful tayo dito sa mga areas na ito ng ating face. Ito siguro yung pinakamahalaga. Hi mga kamukha! Hi mga kamukha! Tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pambansang human guinea pig. Heart, heart! More than 2 or 3 years na nga po tayong nagre-retinol mga kamukha. At ang dami na rin sa inyo na nagtatry, gumagamit. At yung iba nagsasabi na hindi naman effective yan, Sir Lawrence. Kaya ngayong araw na ito, pag-uusapan talaga natin itong retinol mga kamukha. At pag-uusapan din natin dito yung 5 things na dapat I wish I knew before using retinol. Kaya sa mga nagre-retinol dyan or mga nagbabalak na mag-retinol, panoorin nyo po ito muna mga kamukha. By the way, medyo malakas po ang ulan ngayon, kaya kung maririnig nyo yung ulan, pasensya na mga kamukha, pangit yung mic, charis. Stay safe and dry nga po tayo mga kamukha. Let's go na nga po sa topic natin ngayong araw na ito. Pag-usapan muna natin ang overview ng retinol. Ang retinol nga po mga kamukha, maganda ito na ingredient para sa mga wrinkles, para bumagal po yung ating pagtanda. Ito yung natural way din po natin na parang katumbas rin po ito ng collagen. Maganda po siya para hindi mawawala mga kamukha, para bumagal po ang ating mga wrinkles or pagdami ng ating mga wrinkles, ng ating mga fine lines, and also para sa mga may pimples. Though sa iba pong mga doctors, pumapayag po sila sa mga bata or mga teenagers na gamitin ng retinol, pero may mga iba rin po mga doctors ang sinasabi na best talaga ito para sa mga 20s, 30s and above na mga kamukha. So kayo na po ang bahala dyan, pero ako po at mga nag-a-ask po tayo sa mga dermatologists, mas okay nga po kapag medyo nasa 20s, late 20s na po kayo, nasa 30s na kayo, tsaka po kayo gumamit ng retinol. So, simula na nga po natin. Kanina ko pa ito sinasabi, di ba? Una na nga po sa ating listahan na I wish I knew before using retinol, na ang retinol ay marami po itong forms. Yes, ang retinol itself, na pangalan ng retinol, nasa kalagitnaan po yan mga kamukha. So, ilagay na lang nga po natin yan dito. Graphics, let's go. Wow! May mga graphics, let's go tayo dito. Nasa gitna na po yung retinol. So, yung retinol, mga kamukha, actually, mababa po ito. Hindi pa ito yung ganun ka-concentrated. Hindi pa ito yung ganun talaga na matapang, kumbaga sa word natin sa Tagalog, na matapang or sinasabi natin potent. So, itong retinol na ito, na pag-usapan na nga po natin kanina, maraming forms po ito. So, si retinol nasa kalagitnaan po yan. Yung pinaka-gentle nga po na retinol ay tinatawag natin na retinol esters. Ito pong retinol esters, ito yung pinaka-gentle talaga. Pinaulit ko lang, ulit-ulit lang. So, kung gusto nyo po talaga na mag-try lang ng retinol, so pwede kayong mag-start sa retinol esters. Marami pong mga brands na may retinol esters. Kung gusto nyo po yan, maglalagay na lang tayo sa description box sa baba ng mga brands na may retinol esters. Then after nga po ng retinol esters, ito na po yung tinatawag natin na retinol. So kung hindi kayo masyadong kahiyang or hindi nyo masyadong kahiyang retinol, pwede kayo mag-start muna sa pinakamababa. Then after nga po ng retinol, mag-start na po dyan na medyo magiging mas matapang po ito. Tinatawag naman po natin itong retinal. Kung gusto nyo po na mag-upgrade na ng konti sa retinol, retinal naman po tayo. May mga OTC pa rin, no? Or over-the-counter po tayo na form na retinal, and kung gusto nyo pong maglagay tayo, yan, sa baba, description box sa baba, ng mga okay na retinal. So, kung graduate na kayo sa tingin nyo, ay talagang kahiyang na ang retinol, pwede na po kayong mag-retinal. And then, ang last nga po natin mga kamukha, ito hindi na to over-the-counter at ayoko mag-recommend dito kasi kailangan po, mga dermatologists na talaga natin, ang nagre-recommend po sa atin ito. Natawag na nga po natin ito na retinoic acid or mas kilala po sa tretinoin. Ayan, kung naririnig yung tretinoin, yes, form po ito ng retinol. Si tretinoin po ay talagang ito na yung kaduluduluhan mga kamukha. At ginagamit ito sa may mga pimples, pero kailangan po talaga na suggested or advice po ito ng ating mga doctors. Talaga kailangan ay may reseta ng mga doktor ito. Prescription. So ito na po yung pinakadulo ha. Hindi pwede natin tayo dito magsa-start. Or kung medyo mga malala na nga po yung ating mga pimples, ayun na nga po yung ibibigay sa atin ng ating mga doctors. And kung makikita nyo nga po yan dyan sa ating baba,
Ayan po yan. Ayan lahat ng forms ng retinol. Kayo na po yung mamimili kung magsa-start muna kayo sa pinakamababa or hanggang retinal lang tayo pag over the counter. Number 2, I wish I knew na ang retinol pala ay very potent and at the same time, delicate ingredient. Hindi siya basta-basta. Sabi ko nga sa mga review videos natin, don't mess with it. Hindi ko alam dati. Yung iba kasi sa atin, di ba, excited, ang dami-daming maglagay mga kamuka. Lagi natin pinapaulit-ulit yan dito sa ating channel. Kapag gagamit po kayo ng retinol, dapat pea-size lamang po yan. Kasi very potent nga po ito. Hindi katulad ito ng mga moisturizer na kahit damihan nyo, okay lang. Katulad ng mga aloe vera, mga hydrating na mga lotion or facial serum na pwede talagang maramihan. Ito mga kamuka, very potent siya. Kasi magdadry talaga ang skin nyo kapag gumamit kayo ng marami dito. And yung iba, nagkakaroon pa nga ng patch or nagkakaroon na ng melasma, ng mga hyperpigmentation. Kasi nga po, very potent siya. Tapos kapag naarawan tayo, medyo nagkakaroon nga po nasisira ang ating skin barrier. Kaya mga kamuka, kailangan talaga na aalamin na po muna natin. Huwag tayo basta gamit ng gamit. And then yung iba nga po sa inyo, ang ginagawa pa sa mga retinol, inaaraw-araw. Okay, sana yung araw-araw kapag kahiyang nyo na yung retinol. Pero kapag wala pa po kayong tolerance, we call that as tolerance, make sure po na gamitin nyo lamang po ito ng twice or thrice a week mga kamuka. Pwedeng every other day or pwedeng every other 2 days, tsaka nyo lamang po siya gagamitin. And better nga rin po if sa gabi natin itong gagamitin. Though mga sinasabi po ng mga ibang studies no, na kapag sa umaga po natin ito ginamit, mabi-breakdown lang po yan ng araw, pero make sure pa nga rin po mga kamuka, lagi natin sinasabi yan dito sa ating channel, na gamitin nyo na lamang po ito sa gabi. Tapos hindi nga rin po siya basta-basta pwedeng isabay sa kung ano-ano ingredient ha. Lalo na sa mga rejuve or nagsascrub kayo ng face, ay kapag mga nagsascribe kayo ng face, yung mga ingredients na mga nagsascribe kayo ng face, hindi siya agad-agad pwedeng isabay mga kamuka. Make sure nga po na sa rest day nyo na lang siya i-apply para talaga okay na okay. Number 3, I wish I knew na dapat i-hydrate talaga natin ng ating skin while using retinol. Hindi ko yan alam before mga kamuka. Nung nag-start ako kasi hindi pa naman ganun ka-hype dito ang retinol sa Pilipinas. I think that was in 2020, 2021. Hindi pa ganun ka-hype dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, yes. Pero dito sa Pilipinas, yung mga content creators, hindi pa sila talaga ganoong nagpo-focus. So, nung nag-try ako ng retinol, talagang parang naging human guinea pig ako. Try ako ng try. Tapos nararamdaman ko mga kamuka na very drying siya sa skin. Kaya make sure to hydrate yourself. Kaya nga may tinatawag nga rin po tayo dito na sandwich method. Yung sandwich method, ang ginagawa natin nun mga kamuka after nga po ng ating toner, pwede po tayo na mag-serum, then after ng serum, magmo-moisturizer tayo. Pero pwede nga rin pong after toner, diretso na po tayo ng moisturizer. After po ng moisturizer, a-apply po natin itong si retinol. And katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, dapat po ang retinol ay pea-size lamang yan. Then after po ng retinol, pwede po tayo mag-sandwich method na mag-a-apply ulit tayo ng ating moisturizer. So moisturizer, retinol, moisturizer. Tandaan nyo yan mga kamuka. Ika-4, I wish I knew na kapag baguhan kayo, dapat medyo careful tayo dito sa mga areas na ito ng ating face. Dito po sa eye area natin na ito, careful kayo dito. Pero kapag may tolerance na kayo, maganda yan. Kasi dito nga po sa ating crow's feet, mga kamukha, dyan tayo nagre-wrinkles, di ba? Pero ito yung mga common lang na dapat iwasan natin. Or maging careful lamang tayo na huwag masyadong damihan. Kasi yung iba nga, di ba, dinadamihan para makita agad yung result. So, ganun siya mga kamukha. Careful po kayo dito sa my eye area. Pwedeng hindi muna kayo dyan mag-apply or very konti lang yung i-apply nyo dyan. Hindi kayo dyan direct na mag-a-apply. Kasi nga po, magdadat-dat tayo dyan sa ating face. Dito nga rin po sa ating may chin area. Ito muna tayo. Dito sa ating chin area, mga kamukha, ingat-ingat din po tayo dyan. And dito sa ating lip area. Ayan, dito sa taas ng ating lip. Dyan po usually, mga kamukha, lalo na nagda-dry ang ating area na yan kapag naparami yung paglalagay natin ng retinol. So, pwede ang gawin nyo mga kamukha, dito muna kayo mag-dot-dot dyan. Dyan kayo mag-dot-dot sa ating, pwedeng T-zone area or dito sa ating cheeks. Tapos, after nyan,
Tsaka nyo po siya ipat-pat-pat dalhin dyan sa area na yan para hindi siya direct talaga doon mga kamuka. Or ang gawin nyo po na second option po natin is damihan nyo na agad dito sa area na yan yung inyong mga serum or ang inyong mga moisturizer para paglapat naman ng retinol, okay siya mga kamuka at hindi magdadry. Pero kapag kahiyang nyo na po yung retinol, pwedeng apply na yan dyan ng direkta. Wow! Number 5. Ito siguro yung pinakamahalaga. I wish I knew before using retinol na hindi immediate ang result. Unlike ito na mga serum, moisturizer, na talagang kitang-kita natin na hydrate or minsan, di ba, yung mga ginagamit natin ng mga produkto, nagka-glass skin tayo, yung iba kumikintab, dewy look, ito mga kamukha, hindi ganon. Hindi po immediate ang resulta nito. Pero makikita nyo talaga yung mga resulta nito after months of using retinol nga po. Hindi siya immediate talaga mga kamukha eh. Talagang kailangan yung hintayin. Pero katulad nga po ni Sir Lawrence na ako nga po ang inyong human guinea pig. Talagang nakita ko po yung resulta. Very evident po, ayan, pero hindi nga po pwede na sa isang produkto lamang po tayo aasa ha. It must be combination of different products, panglabas at pangloob, topical and also mga oral supplement mga kamukha, mag-glutathione or mag-collagen din kayo, depende nga po yan sa inyong NBF, ang inyong need, budget at form. Ayan, gusto nyo naman ba i-ask sa akin, ano nga ba yung mga magagandang retinol na naggamit natin dito sa ating channel? Aba, may separate video tayo niyan mga kamukha. Ito, yung mga ginagamit natin or nag-review tayo ng produkto dito na nagandahan tayo. Ito na yung ginagamit natin ngayon. Panoorin nyo yung mga kamukha. Syempre, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Mag-comment rin kayo dyan sa baba kung ano pa yung gusto nyo makita dito sa ating channel at i-review. Paano ba yan mga kamukha? Paalisa po ako. Click nyo na to!